Bukod sa 18 marites daw po, bukod sa 18 marites, merong sinasabi ho mga kababayan, etong si Mike Defensor na may 100 pa daw ho. At mukhang pati ang NBI sinasabi may 100 pa daw po na mga ex-military personalities ang lalabas, lalantad. Ano yun? Ang gulo nyo naman. Una, isa, Gutesa. Sumunod, naging 8. Ito na nga po yung 18 marites. Tapos, nawala yung 18 marites. Tapos, 100 naman. Ko, ayon sa intelligence. Alam nyo ho, mga bossing, pahirap ng pahirap ang sitwasyon nito ha. Lalo na, the more na dumadami ho, mga kababayan, yung inilalabas nila, mas mahirap po yan. Yung 18 nga lang ho No? Pag tugma-tugmain mo, yung mga kwento niyang mga yan, malamang sa alamang, merong magkakaiba yan. Ito, 100 pa kaya. No? Sige, pakinggan ho natin mga boss. Sabi ni Shiro Kansaki, baka yung next batch mga bodyguard ni Inday Sara Duterte. Ay, oo nga pala, no? Nung nabasa ko yung komento ni Shiro Kansaki, bigla kong naalala ang Vice Presidente. Umiiyak pala. Nung meron siyang 450 plus na bodyguard, no, tapos binawasan ng PNP, naging 300 plus, hindi ko lang sigurado kung eksakto yung mga, hindi ko lang sigurado yung eksaktong bilang, pero nung umiiyak ang Vice Presidente, yung ngal-ngalo dahil nabawasan daw yung kanilang bodyguard, no? Halos 300 pa pala. Pasok pa din pala doon sa bilang, no, ng bodyguard ng Vice Presidente. 300 mahigit. Game. Pakinggan ho natin mga kababayan. Posibleng madagdagan pa ang mga lalantad sa mga susunod na linggo bilang alleged bagman ni resigned Congressman Zaldico. Ayon sa intelligence reports na nakalap ng National Bureau of Investigation o NBI, tinatayang nasa 100 individual ang kinausap umano ng kampo ni na Attorney Levy Baligod para sumama sa nagpakilalang 18 ex-Marines. Ang tanong ho mga kababayan, magkano? No? Lalo na po simulat nung narinig natin ang dating senador na si Antonio Trillanes na di kalaunan, pag dumating ang panahon, ilang linggo, isang buwan, o kung ilang buwan, biglang magsisilabasan itong mga ito. At aamin kung sino ang dahilan o kung sino ang nag-uudyok sa kanila para gawin yun. At kung magkano daw ho ang ibinayad sa kanila. No? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Mas marami Yan ho, 18. 18 naglaho mga kababayan. pang mga dating sundalo ang posibleng lumutang sa susunod na linggo kasama ng umano'y 18 ex-Marines na nagpakilalang bagman ni resigned Congressman Zaldico. Ito ay ayon sa mga ulat na natanggap ng NBI sa gitna ng kanilang investigasyon sa mga aligasyong ipinukol ng mga personalidad. Sabi dito ni Ma'am Maricor, bilyar, 100 Gutesa pa? ang nagkakalat ng kasinungalingan, di po ba may naispatan nga na Howie Boys ni BP Sara na nakaupo sa press con? Hindi ho natin palalagpasin yon. No? Ako naman ho, mga kababayan, mahina po ang ano ko dyan Mahina po ako doon sa pagkilatis kung sino tong tao na ito, lalo na kapag medyo may kalayuan po. No? Pero yung tinuturo na isa doon sa Howie Boys o isa doon sa bodyguard ni Inday Sara Duterte versus doon sa itinuturo na kasama doon sa 18 Martes, masasabi ko hawig ko. No? Hindi ko sasabihin na siyang siya yon, pero ang pinakamasasabi ko ho dyan, kahawig na kahawig ho mga kababayan. Mga 100 daw yan So, kumbaga, pinaniwalaan lang ni Matibag, mga kababayan, pinaniwalaan lang po ni Director Matibag yung sabi nila Mike Defensor na 100 pa yung lalabas, lalatag. Di sige, lumatag kayo, lumabas kayo. No? Makasama kayo doon sa kakasuhan ng inciting nung sedition ho.
'Di ba mamaya tatalakayin ho natin 'yan. Papakinggan natin mamaya ito pong si Ombudsman Boying Remulla patungkol doon sa magiging kaso o ikakaso o maaaring ikaso doon sa 18 mariteso inciting to sedition, mga bossing. Oh. Pero hindi lahat pumayag tungkol dun sa kung political. May reports kasi sa amin nagtutugma na yun yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired generals na lalabas, and you and I. Puro namang retired eh. Parang tayo-tayo lang din ho yan, mga kababayan eh. Ano? Same lang din ho natin, pare-parehas lang din ho natin yan, mga bossing, mga retired. Oh. Ang dapat nilang mapasama kung talagang gusto nilang mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos, yung mga aktibo. Yung mga retired na yan, baka wala na mga panchitsa na lang yung mga sumasama dyan. Uy, sama na lang kami dyan sa inyo. Magkano ba bigayan dyan? Oh, alos na kaming trabaho umaasa na lang kami sa ganito, ganyan. Retired na kami. Di po ba? Madali pong mahimok yung mga ganyan. Oh, lalo na po kung mayroong pag-uusap patungkol ho sa pera. Sabi ni Max Sadya, may wag po kayong maniwala, Sir Matibag, kung totoo. Kumbaga, na-report lang sa kanya. Kaya, inireport niya din sa publiko. Tama naman ho, no? Kaya ginamitan niya ng daw. Yan yung sinabi din nung si Mike Defensor ho, mga kababayan. O, tuloy. May lumalabas na nga retired general kahapon, di ba? So we'll follow all those leads. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, marahil ito raw ang dahilan kung bakit nasabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na political tipping point ang layo ng bagmen. Git pa ng Ombudsman, hindi lang political, meron din daw economic motives ang mga nasa likod nito. Naku ha? Mukha ekonomiya pa? Sasabutahin ang natin? Ekonomiya natin, ganun ba? Sabi ni Erlina Turo, no? Pera-pera na lang yan, mga yan, Boss Mark. Yun din ang nakikita ko dyan. Tapos puro retired ho, mga kababayan. Madali na lang pong mga makumbinsi yung mga yan. O ano ba gagawin natin doon? Wala, uupo lang kayo doon. Sali lang kayo, no? Tapos na matanggap. Dagdag bilang lang kayo para pag nakita ng publiko, naku, mga militar, ayan na. Pero uulitin ko ho, mga retirado na po. Parang tayo na lang po umaasa sa balita. Mga nakaganyan na lang po yan, no? Mga nakaganyan na lang po sa bahay nila yan. Siguro tapos isa-isang kakausapin. Sama ka sa amin, Brad! Ano gagawin doon? Wala lang, uupo ka lang. Kunyari, kasama ka doon. Magkano ba bigayan dyan? Ganito bigayan dito. 100,000 kada ulo. No, posibleng ganyan lang din po Pero ang hindi nila makuha na suporta, mga bossing, yung mga aktibo. 'Di ba? Yun ang hindi nila makuhang suporta, mga kababayan. Kaya po, ayan, puro ex-marine, ex-ganito. 'Di ba? Sabi ni Kaya, magkano ba, Boss Mark? Bigaya, sama ako. Hindi natin alam. Tanong natin doon sa 18 Marines, no? Sila yung napapabalita Sabi ni Antonio Trillanes sila yung nakakakuha no? At sila yung posibleng umamin pagkatapos ng ilang araw, ilang linggo o ilang buwan. Doon natin sa kanila itanong. Ang joint affidavit ng 18 ex-Marines, dineputize ng Ombudsman ng NBI para suriin ito. They're trying to create political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to, a branch of the service to... Pero kung sakali man, kung may bayaran man ho, mga kababayan, no? Sa tingin ninyo, saan po nang gagaling yung mga pondo at mga perang ginagamit po para ipambayad o para ipangsuhol o para ipambigay doon po sa mga retired na mga militar? Sa tingin nyo lang ho, no? Comment nyo dyan sa comment section. Iwan nyo dyan sa comment section. to rise up in arms. Hindi naman yun
Sinubpina na ng NBI ang 18 personalidad. Ayun, sabi na. Ngayon ho, mga kababayan, mga nagtatago na. Sabi ni Renato Marquez, meron bagong titistigo, no? Ex-girlfriend. sama na mga ex-girlfriend, yung mga kung ano-anong ex, lahat na ng ex, sumama na dyan. Anak ng putik na yan. Lahat ng walang pera, sumama na dyan. Kasama ang kanilang counsel na si Attorney Levy Baligod, si dating Congressman Mike Defensor, pati na rin ang abogadong nagnotaryo sa joint affidavit ng Bagmen. Higit kumulang 30 personalidad daw ang sinubpina ng NBI. At kung hindi raw sila sisipot, sabi ni Matibag, Well, we are deputized by Ombudsman and the Ombudsman has a contempt power. Then we will Sabi ulit ni Kaya, Boss Mark, baka sakaling magkamilyones ako, kahit nakaupo lang, total si Baligod naman ang magsasalita. Correct. Ganyan ang estilo at galawan ho nila, mga kababayan. Wala lang, upo lang. Oh. 'Di ba? Ang kadalasan naman pong ini-interview, puro si Baligod lang naman eh. Yung mga ano lang, yung mga marites naman ho, mga kababayan, wala na masalita yun. Sa Gedli lang ho eh. Bihirang-bihira pong magsalita. No? Kakaunti lang po yung mga sinasabi, mga bossing. Yung pinaka universal na mga sagutan lang po. O, di ba? Kung meron kang kung merong iaabot sa iyo, gaganyan ka lang, oh. Kunyari para sa bayan na, mapaparangalan ka pa ng mga DDS. O, di ba? Tapos hindi na sisipot. Bakit to? Kung sumipot pala sila doon, may posas ang buhay. May rosas. Ano ba yun sa kakamping? May rosas ang buhay. Kulay rosas ang buhay. Kung sumipot, yung 18 marites pala, mga kababayan, doon sa parangal nila, may posas ang buhay. Malamang ho, mga bossing. Kaya ngayon, mga nagtatago na. Ganun ang style niyan. Upo kayo sa likod. No, ang magdadrive, ang magsasalita, walang iba kundi si Baligod. Okay na 'yon. 'Di ba? we will report it to the Ombudsman. And probably through the Ombudsman ma-exercise yung mga ganung powers nila. I hope they attend yung subpoena namin kasi sabi naman nila they're willing to face an investigation. And I heard Pero nasaan na po, sir? No? Yung 18 wala na. Hindi na lumabas. Yung 18 zero na. Tapos eto, meron na naman sasabihin, may 100 na naman daw ho, mga kababayan. Anak ng 7 kuba naman, no? Yung mga pauso naman talaga, no? Nila Defensor. Puro katarantaduhan, ho? No, sabi ni Ma'am Maricor, parang mga extra sa pelikula, pamparami daw po. Ganyan lang naman yan. Pero yung mga role naman, yung parang mga pinapasabog lang ho na mga sasakyan.